Iniwan niya muna ang dalawang lalaki sa sala. Pagkatapos niyang pahatdan ng maiinom ang mga ito sa katiwala, hindi siya mapakali dahil hindi inalis ni Sid ang mga mata sa kanya. Pakiramdam nga niya ay nakakahalata na si Archer dahil napapatingin din ito sa kanya ng may panunodyo sa mga mata. Dinala niya si Ivan sa kusina para silipin kung anong pinaluto ng mami niya sa mga katiwala. Busy nga ang tatlong katulong sa pagluluto. Binati siya saglit ng mga ito nang makita siya. "Are you hungry?" Tanong niya kay Ivan. Saka lang siya nakahinga ng maayos nang wala na sa paligid si Sid. "I'm still full po." "Okay." Nakangiting pinisil niya ang matambok na pisngi ng bata. Kung pwede lang ay sa kusina na lang sila tumambay ni Ivan. Ayaw niyang lumabas sa sala kasi andun si Sid. "Mommy, can I see your room?" Biglang request nito. "Sure." Agad na pumayag siya. Kahit saan ay pwede, wag lang sa lugar kung nasaan si Sid. Hawak-hawak niya uli sa kamay si Ivan. Napatingin agad sina Sid at Archer sa kanila nang bumalik sila sa sala. Mukhang seryosong-seryoso ang pinag-uusapan ng dalawa. Bago pa siya nakapagpaalam kay Sid na dadalhin niya muna si Ivan sa kwarto niya, ay inunahan na siya ng bata. "Daddy, Mommy Ganda will let me see her room." Excited na balita nito. "Okay lang bang dalhin ko muna siya sa kwarto?" Napilitan na rin siyang tingnan si Sid para magpaalam dito. Ilang segundo munang nakatingin lang ito sa mukha niya bago sumagot. "Yeah, sure." "Yay!" Tumalon-talon pa si Ivan. "Behave, Ivan, okay? Don't mess with your mommy's things." Dugtong ni Sid para sa anak, pero sa kanya na natili ang mga mata. Umakyat yata sa lalamunan niya ang puso niya sa sinabi nito. "Mommy's things?" Casual na casual ang pagkakasabi nito nun, na para bang siya talagang mami ni Ivan. Tumikhim ng malakas si Archer, kaya bumalik agad ang parang kumawalang puso niya. "Can I join, Mami Ganda?" Alam niyang nanunukso lang si Archer, pero parang nagkatensyon yata bigla nang padabog na nilapag ni Sid ang basong hawak nito sa mesa. Napakislot pa sila pareho ni Ivan sa malakas na tunog nun. Si Archer naman ay parang wala lang na bumaling sa lalaki. Tinungga muna nitong laman ng baso. Bago nangingiting tinanong si Sid. "Nakadalawang baso pa lang tayo ng whiskey pero mukhang may tama ka na, pinsan." Imbis na sakyan ng biro ni Archer ay nakakunot na ulang na kinuha ni Sid ang bote ng whiskey. Nilagyan uli nito ang baso. Dire-diretsong nilagok nitong laman nun. "Daddy, you might break Mommy's glass." Si Ivan ang sumaway sa lalaki. Matatawa siguro siya kung hindi siya mas lalong naiilang sa naging reaksyon ni Sid sa harap ni Archer. Ang sarap batukan nito. Parang kinukumpirma lang nitong hinala ni Archer sa kanilang dalawa. Marahang tumawa si Sid na bumaling sa anak. "I'll just replace it with dozens of glasses, son, if I break one or more." Pagkasabi nun ay naglagay uli sa baso. May plano ba itong maglasing sa bahay nila? Nilagyan din ito ang baso ni Archer. Ang laki ng ngiti ni Archer na nakatingin sa kanya habang tinungga rin ang laman ng baso nito. Patudyong kumindat pa ito sa kanya na alam niyang tinutokso siya kay Sid. Nakita iyon ni Sid at ibang naging pakahulugan nito sa ginawa ni Archer. "Akala ko ba'y aakyat kayo ng kwarto mo?" Baling ng lalaki sa kanya na may halong inis ang boses. Aakyat muna kami, Archer." Paalam niya sa lalaki saka hinawakang muli sa kamay si Ivan. Tatalikod na sana siya nang magsalitang muli si Sid. "Sa akin, hindi ka magpapaalam?" Anong problema ng isang to? Kumunot na rin ang noo niyang napatingin kay Sid. Sinalubong naman nito ang tingin niya, na parang ang naghihintay na magpaalam siya. Lasing na ba agad ito? Hindi pa niya nakita kahit kailan na nalasing ang lalaki. Hindi naman ito umiinom talaga noong panahong nagsasama sila bilang mag-asawa kunyari. Siguro nga ay hindi ito sanay uminom, kaya parang lasing na siguro. "Hindi ka ba talaga magpapaalam sa akin? Ihahatid ko kayo sa kwarto mo." Gusto niyang pandilatan ito ng mga mata. Lalo pa at nakatanga lang sa kanila si Ivan, na kanina pa at makaakyat ng kwarto niya. Napalakas na ang tawa ni Archer na parang tuwang-tuwa sa eksena sa harap nito. "Sige na, magpaalam ka na muna, emo girl." Si Archer na may kasama pang tawa ang pagkakasabi nun. Mas lalo yatang hindi natuwa si Sid sa narinig. "Emo girl? Oh, so you have code names or endearments for each other." Shit! Gusto yata magpabato ulit nito ng sapatos. Ito namang si Archer ay ginagatungan ng inis ni Sid.
At bakit nga naman maiinis si Sid in the first place? What's your code name for my handsome cousin, Andy? Ayaw na yatang bitiwan ni Sid ang bote ng whiskey sa mayat-mayang buhos nito sa baso nito. Hindi na lang sana niya papansinin ang tanong na yun ni Sid. Pero si Archer ang sumagot para sa kanya. She calls me Silencer. Kasi nga, nang nanligaw ako sa kanya, ay halos hindi ako nagsasalita sa sobrang torpe. Pero wag ka. Yung love letters ko sa kanya 3 pages din yon. At everyday ko siyang binibigyan ng sulat sa loob ng ilang araw. Parang si Archer lang yata ang tuwan-tuwa habang nagkikwento dahil kung makatingin si Sid sa pinsan nito, ay parang lalamon na ito ng buhay. Siya naman ang parang natatakot para kay Archer. Nakita niya kasi ang isang kamay ni Sid na parang nakakuyom na. Love letters, ha? Iyon lang ang sinabi ni Sid. You see, tinamaan naman talaga ako ng todo kay Andy. Napatingin siya sa hawak na baso ni Sid. Natatakot siyang mabasag yun sa kamay nito dahil kitang-kita niya ang higpit ng pagkakahawak nito doon na para bang ready itong basagin iyon sa palad nito. What happened? Bakit hindi ko nabalita ang sinagot ka? Dugtong pa ni Sid na nakatutok ang tingin kay Archer. Napalunok na siya. Bakit na pinag-uusapan siya ng mga ito na parang wala siya roon? Kasarap pag-untugin ng magpinsan na ito. Well, she told me na may gusto na siyang iba. Ine-expect ko naman yon pero mas masakit pala kapag kinumpirma na niya. Ewan niya kung bakit hindi rin siya makaalis-alis doon at iwan ang mga engot na lalaki. Kung makapag-usap ay para bang lasing na ang mga ito. Biglang bumalik ang nanunuot na tingin ni Sid sa kanya. Yeah, who was that lucky guy then? Mahinang tanong ni Sid. Napakiramdam niya ay siyang gusto nitong sumagot. Malakas na tawa lang ang isinagot ni Archer. Cuz, I'm sure you knew who that lucky guy was the whole time. Pamisteryosong sagot ni Archer. Inirapan niya ang mga ito dahil sa kanya nakatutok ang mga mata ng dalawa. Sabay pang nilagok ng mga itong basong hawak habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Akyat na muna kami sa itaas, Sid. Diniinan pa niya ang pagsambit ng pangalan nito. Iyon lang naman ang hinihintay nito. Ang magpaalam din siya rito. Kung sana ay ginawa niya na kanina pa hindi siya nagawang pulutang pag-usapan ng dalawa. Tumalikod na siya at iginiya si Ivan paalis. Mabuti na lang at parang hindi naman nakikinig ang bata sa usapan ng mga matatanda. Sure, Han? Muntik pa siyang tumigil sa paglakad nang marinig ang tawag ni Sid sa kanya. Hindi pa talaga nagkasya ang engot at may sinabi pa kay Archer. My code name for her was Honey. Napapikit siya ng mariin pero nagpatuloy na lang din sa paglakad. Really? I'm getting curious even more. Narinig pa niya ang isinagot ni Archer sa lalaki. Nagmamadaling umakyat na sila ni Ivan papuntang kwarto niya. Ang mamarites ng magpinsan na yon. At siya pa ang paboritong topic. Sakalang nawala sa dalawang isip niya ng patakbong tinungo ni Ivan ang kama niya. Hinubad nitong sapatos para tumalon-talon doon. Nangingiting lumapit na rin siya. Mag-aalas 3 pa lamang naman ng hapon. Sigurado siya mamaya pa babalik ang mga magulang nila. Kapag pumupunta kasi sa bati sa mga ito dati ay aabutin talaga ng ilang oras ang mga yon doon. I don't have any toys that you can play with here. Sabi niya kay Ivan nang mapagod ito sa katatalon sa kama. It's okay, Mom. I just love being around you. Can I sleep here? Hinihingal pa ito nang umupo na sa gitna ng kama. Nakangiting sumampa na rin siya sa kama. Umupo siya sa gitna na rin sa tabi nito. Oo naman. Inaantok ka ba? Tumingala ito at tumango sa kanya. Pinahiga niya ito sa mga hita niya. Hinaplos-haplos niya ang buhok sa noon nito. Nakita nga niyang pumikit-pikit na ito. Maya-maya lang ay naging mabini ng paghinga ng bata. Palatandaan na nakatulog na nga ito. Kumuha siya ng unan para masandalan niya sa likod. Patuloy pa rin siya sa paghaplos ng ulo nito. Hindi niya namamalayang nakatulog na rin siya sa ganoong posisyon. Napaungol siya nang maramdaman ng mainit na hininga sa tenga niya. May humahaplos din sa pisngi niya. Mas lalong ayaw niyang dumilat dahil gustong-gusto niya sa pakiramdam ang paghaplos ng kung sino man sa pisngi niya. Akala niya ay isang panaginip lang yon. Andy. Ungol lang ang sagot niya sa mahinang tawag na iyon. Andy. Pero gusto siyang magising nito kaya paulit-ulit ang pagtawag sa kanya. Napilitan na rin siyang idilat ang mga mata. Napakurap-kurap pa muna siya bago unti-unting nagising ang diwa niya. Muntik pa siyang mapabalikwas nang makita ang mukha ni Sid na malapit sa kanya.
Pinigilan nito agad ang balikat niya para pigilan siya sa pagkilos. Magigising si Ivan. Bulong nito. Sakalang niya naalalang nakatulog nga pala si Ivan habang nakaunan sa mga hita niya. Napatingin siya sa batang himbing na himbing pa rin ang tulog. Dahan-dahang umayo siya ng upo. Hindi naman siya makakilos masyado dahil hindi man lang kumikilos si Sid. Na halos dumikit na nga ang muka sa kanya. Umalis ka nga muna riyan. Nahihirapan akong kumilos. Reklamo niya. Sumunod naman ito. Iniangat nito ang ulo ng anak nito para maalis niya ang mga hita. Pinalitan nito ng una ng hinigaan ng bata. Maingat na maingat siyang bumaba ng kama. Nang makaupo sa gilid ay inunat-unat pa niyang binti. Dahil parang nangangalay ang mga yon. Nang tingnan niya ang oras ay pasado 5:00 na ng hapon. Napahimbing pala talaga ang tulog nila ni Ivan. Wala pa ba sila? Tanong niya kay Sid na nakatayo na sa harap niya. Pauwi na sila maya-mayang konti. Tanging sagot nito na nanatiling nakatayo pa rin. Sa kanya naalala na nasa loob pala sila ng kwarto niya. Si Archer pala. Naalala niyang itanong na hindi na tumingala rito. Hindi ito sumagot. Sakalang siya napatingin sa lalaki. Kita niyang hindi maipinta ang mukha nito. Why? Anong why? Nagtatakang tanong niya sa mahinang boses. Bakit mo pa hinahanap ang wala? Ha? Umalis na ba siya? Gulat na tanong niya. Bago sagutin iyon ay umupo ito sa tabi niya. Yeah, may pupuntahan pa raw siya. Nang akyatin kita kanina ay tulog ka na. Kaya sinabi kong ako na lang ang magsasabi sa'yo kapag gising ka na. Tumango lang siya. Tatayo na sana siya dahil naiilang siya sa pagkakadikit ng mga braso nila. Pero pinigilan siya nito. Why are you not accepting my friend request? Oo nga pala. Bakit mo naman ako ini-add? Hindi ka rin naman masyadong active online. Accept it. Demanding ang boses nito na gustong ikataas ng kilay niya. Hindi lang siya umimik. Natutulog kasi si Ivan at baka makaringgan pa sila sa simpleng bagay na yon. Bababa muna ako. Titingnan ko lang ang niluluto nila sa kusina. Nagmamadaling tumayo na siya bago pa siya pigilan uli ng lalaki. Akmang bubuksan na niya ang pinto nang sumara uli iyon. Dahil itinulak ni Sid pasara. Inis na babaling sana siya rito pero sa pagharap niya dito, ay ikinulong siya ng braso nito sa pinto. Napasandal na siya roon dahil parang itinulak siya ng katawan ni Sid. Titig na titig ito sa mukha niya. Ano bang problema mo? Hindi na niya napigilang itanong pero hininaan niya pa rin ang boses sa takot na magising si Ivan. I'm not drunk. Hindi ako basta-basta nalalasing. I still know what I am saying and what I am doing. Okay, sagot niya kahit nagtataka sa sinabi nito na para bang defensive. Akmang aalis na sana siya uli sa pagkakakulong ng braso nito. Pero hinarang naman itong isa pang braso sa kabilang side niya. Ngayon ay nakakulong na siya sa dalawang braso ng lalaki. Ano ba, Sid? Umalis ka nga. She gritted her teeth habang sinasabi iyon. Matagal itong hindi umimik at nanatiling nakatitig lang sa kanya. Ako ba ang dahilan kung bakit mo binasted si Archer dati? Masuyo ang boses na tanong nito. Amoy na amoy niya ang whiskey sa bibig ng lalaki na nagpakalat agad ng init sa katawan niya. Pwede ba? Ilang taon na ang lumipas. Bakit mo pa inuungkat yan? Inis na tanong niya. Just answer it. Nakipaglaban siya ng tingin dito. Parang wala nga itong balak na paalisin siya kapag hindi niya sasagutin iyon. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Don't be conceited. Hindi lang ikaw ang gwapong lalaki sa Tarlac ng mga panahong yon. Siyempre hindi siya aamin na pati imbagang ito. Pero umaamin kang gwapo nga ako? Hala, hindi ba talaga ito lasing? Oo na, sige na, gwapo ka. Gwapo rin si Archer. Bakit mo ba isinasali si Archer? Andun uli ang inis sa boses nito. Napakunot noo siya. Nagseselos ba ito? Ipinilig niya ang ulo para alisin ang absurd na hinalang iyon. Hinawakan niya ito sa braso para alisin sana yon. Pero bigla ring ibinaba niya ang kamay. Hindi pwedeng magdikit ang mga balat nila. Pamilyar na pamilyar ang tensyong namamagitan sa kanila ngayon. Napasinghap siya sa na-realize. My offer still stands. We're both available, Andy. Paanas na sabi nito. Anong offer?
Iyong open relationship ko, no? I told you, she's just a friend. Bakit ba? Gusto mo lang naman ng no strings attached kalandian, di ba? She's willing naman. Do you want it with commitments? We can try that. Natigilan siya. Lasing nga ito. It's up to you, Andy. Hinahaplos na nito ang pisngi niya. Tinutokso ng bibig nito ang mga labi niya. If you'll kiss me back now, it means we are in a relationship already. Gulat na napatingala siya rito. Sira ka ba? Pinigilan na ng bibig nito ang susunod niyang sasabihin. Naisip niyang huling sinabi nito. Kaya pinanatili niyang nakatikom ang mga labi. Hindi naman ito sumusuko. Hindi siya makakilos sa higpit ng hapit nito sa kanya. Ipinikit niya ng mariin ang mga mata. Ayaw niyang madala sa ginagawa ng bibig nito. Shit! Mariing itinikom niya pa rin ang bibig. Alam niya kasi na sa oras na bumuka yun ay madadarang na siya ng tuluyan. Alam niyang makikipaglaban na rin siya ng halik dito. Napagtagumpayan niyang wag maawang ang mga labi. Kahit damang-dama niya ang labi ni Sid. Ang hindi niya inaasahan ay gagawa pa ito ng ibang paraan. Nagulat na lang siya nang mabilis na naibaba ni Sid ang zipper ng pantalon niya. Sid! Iyon lang yata ang hinintay ni Sid. Ang maibuka niya ang kanyang bibig. Nagawa na nito ang gusto sa labi niya. Hindi na niya namalayan ang kusang pag-awang palalo ng bibig. Matagal ang mapusok na halikang iyon. Muntik pa niyang habulin ang bibig ni Sid nang ilayo nito ang muka sa kanya. Natulalang napatitig siya sa nakangiting mukha nito. You kissed me back. Passionately. It's official then. Ha? Parang lutang na tanong niya. Is it no strings attached? Or with commitments? Dinampian pa siya ng halik sa bibig nito nang itanong iyon. Sakalang nag-sink in sa utak niya ang pinagsasabi nito. Official na sila? Either official na puvu or committed? Depende raw sa gusto niya. Bago pa niya tutulan iyon ay saka naman nagising si Ivan. Daddy, where's Mommy Ganda? Tanong ni Ivan na nakaupo na sa kama at nakatingin kay Sid. Agad na itinulak niya ang katawan ni Sid palayo sa kanya. Nanginginig pa ang mga kamay niya na mabilisang itinaas muli ang zipper ng pantalon. At isara ang botones nun. I'm here, Ivan. Mabilis na nilapitan niya ang bata. Umiiwas na siya ng tingin kay Sid hanggang sa lumabas sila ng kwarto niya. Pababa na sila ng hagdanan at nauna sa kanila si Ivan. Nagulat pa siya nang biglang hawakan ni Sid ang isang kamay niya. Pilit niyang binabawi ang kamay dito pero ayaw nitong bitiwan iyon. Natatakot siyang baka may makakita sa kanila. Tita Chantal! Pareho silang nagulat ni Sid nang marinig ang pagtawag ni Ivan sa pangalan ng pinsan niya. Nasa ibaba nga si Chantal na may dalang isang tray ng pagkain yata. Mukhang kararating lang nito. Mabilis na hinila niya ng malakas ang kamay sa pagkakahawak ni Sid. Mabuti na lang at binitiwan na nga iyon ang lalaki bago pa makita ni Chantal. Napatingin sa kanila si Chantal. Tumaas ang kilay nito nang makitang sabay silang bumaba ni Sid, galing sa itaas. Agad din naman nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito. Ngumiti ito ng napakatamis sa lalaki. I'm inviting myself to the family dinner tonight. Sakto namang dumating na rin ang mga magulang nila ng lalaki. Agad na lumapit siya sa mga bagong dating at isa-isang binati ang mga ito. Natigilan din ang mga magulang nila nang makita si Chantal doon. Alam niyang naging awkward saglit ang sitwasyon para sa mga ito. Nang makitang parang wala lang kay Chantal ang pagtitipon uli ng dalawang pamilya na yon, ay sakalang parang naging normal na din ang kilos ng mga magulang nila. Gusto niyang sipain si Sid nang sinadya nitong umupo sa tabi niya. Habang kumakain sila ay pasimpleng hinahawakan ni Sid ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Sa inis niya ay inapakan niyang isang paa nito pagkatapos sipain. Ouch! Pa-OA na sigaw nito kunyari. Napatingin ang nagtatakang tingin ng lahat sa lalaki. I accidentally bumped my leg into something. Sabi nito para sagutin ang katanungan sa mga mata ng lahat. Nanatiling nakayuko siya. Panay lang ang tusok niya ng tinidor sa ulam sa plato niya. Ini-imagine niyang mukha yun ni Sid. Pinagtitripan ba talaga siya ng lalaki dahil sa nakainom ito? Andyan pa ba yung masarap pikunin na pinsan ko? Nakatawang bungad agad ni Archer sa kanya nang sagutin niya ang tawag nito kinagabihan. Malapit nang mag-alas 9 ng gabi nang umalis si Sid at ang pamilya nito. Tanging ang mga magulang lang ng lalaki ang kasama nito sa dinner na yon.
Dahil si Ara na kapatid nito ay naiwan sa Maynila dahil may summer class. Humingo siya kahit hindi iyon makikita ni Archer. Para kayong mga engot na magpinsan. Malakas na tawa lang ang isinagot nito. Alam mo bang tinanong ako ni Sid kanina kung nanliligaw ba uli ako sa'yo? Tapos parang mananapak na habang tinanong ako nun. Hindi na yata ito titigil sa katatawa. Sumeryoso ang mukha niya. Anong sinabi mo? Hindi maikakaila ang interes niya sa topic na yon. Matagal bago ito sumagot na sinadyang bitinin siya. Hoy Archer, ano nga? Ulit niya na medyo nainis sa pambibitin nito. Marahang tawa ang narinig niya bago ito sumagot. Siyempre sabi ko oo, dahil gusto ko pa siyang inisin. Nakakatuwa kaya tingnan ng pinsan ko kapag gusto ng manapak. Ano? Bakit mo naman sinabi yun? O bakit? Natatakot ka bang magkaroon siya ng maling ideya tungkol sa atin? Bakit ayaw mo pa kasing umamin? May something sa inyo, no? Kung ano-anong pinagsasabi mo dyan. Bakit ka pala umalis agad? San pa pala agad ang lakad mo kanina? Anong umalis? Inutusan lang naman ako ng magaling kong pinsan na kausapin muna ang isang kliyente niya on behalf of him. Pinangakuan niya akong ibibigay ang project ng kliyenteng yun kapag na-close ang deal nila. Ang galante ni Sid. Millions ang project na yon. Pero basta na lang niya ipinaubaya sa akin para lang maitaboy ako kanina. Ang lakas uli ng tawa ng lalaki. Hindi siya bilib sa sinasabi nito tungkol kay Sid. Hindi naman siya ganun ka-assuming na kaya nitong kalimutan ng big-time kliyente dahil lang sa selos nito. He was just drunk. Walang anumang sabi niya. Bago pa makasagot si Archer at makapanukso ay may isang call waiting siya. Nang tingnan niya iyon ay nakita niya si Angel ang tumatawag. Wait lang Archer, tumatawag si Angel. She's calling you now? Biglang naging seryoso ang boses nito na kanina lang ay puno ng panunodyo. Sasagutin ko na muna. Okay, give me her number 2. Ayoko nga. Tatanungin ko muna siya if okay lang na ibigay ko sa'yo. Wag, tatanggi lang yun. Maagap na tutol nito. Tingnan natin. Sige na at baka ibaba pa nito ang phone. Okay, update me later. Walang nagawa kundi sumang-ayon na rin si Archer. Agad na tinanggap niya ang tawag ni Angel nang ibaba na ni Archer ang phone nito. Angel! Himala at tumawag ka ng mga ganitong oras. Nagkita pala kayo ni Archer? Gusto niyang matawa sa diretsong tanong ng kaibigan. Paano mo nalaman? Nagmamaang-maangan pa siya. I saw his post. He tagged you. Nanliligaw ba uli si Archer sa'yo? Nag-aalangan pa ang boses nito nang itanong iyon. Imbis na sagutin iyon ay ibang sinabi niya. Andaya mo. Hindi mo man lang nabanggit na naging kayo pala ni Mr. Silencer. Kunyari ay nagtatampong sabi niya. Si Angel kasi ang nagbansag ng Mr. Silencer kay Archer. Dahil kinikwento niya ito sa kaibigan bago pa niya nalaman na crush pala nitong lalaki. Sino naman na nagchismis niyan? Parang magde-deny to death pa yata ang kaibigan niyang ito. Naku, tigilan mo nga ako Angel ha. Gusto ko na talagang magtampo. Bigla ka na lang nagkaroon ng super jealous boyfriend. Mag-usap nga kayo ni Archer. Bakit kami mag-uusap? Ikaw naman ang gusto nun. Hindi na niya napigilan ang matawa ng malakas. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Pinagseselosan siya ng kaibigan. Tigilan mo nga ako. Kung ako ang gusto nun, bakit pa na yan tanong tungkol sa'yo? Hinihingi niya nga pala ang number mo. Ibibigay ko ba? Anong mga tanong niya? Bakit niya naman hihingiin ang number ko? Ewan ko sa inyo. Kayo na nga ang mag-usap, basta ibibigay ko ang number mo ha? Teka, wag mong sabihing pumayag ako. Sabihin mo lang napipilitan ka lang ibigay ang number ko sa kanya dahil sa kakulitan niya. Tumawa uli siya. Ang dami niyong drama. Sino naman ang ihaharap mong super jealous boyfriend ko no kay Archer? Sinabi niya yon? Oo naman. Gusto nga niyang malaman sinong boyfriend mo. Huwag ka nang pakipot dyan. Ito na ang sagot sa ginagawa mo nung isang gabi. Hindi ba't pagod ka nang maging single? Panunukso niya. Ewan, huwag mong sasabihin na hindi totoo yung boyfriend ko ha? Ang lakas ng tawa niya uli.
Basta ba ikwento mo ang lahat sa akin kung paano naging kayo pagbalik mo ng Tarlac? Oo na. Basta sasakyan mo na lang yung mga sinabi ko sa kanya. Napakunot noo pa siya na may call waiting uli siya. Oh, hindi makapaghintay ang ex mo. At na yatang kunin ang number mo. Sure ka bang hindi ikaw ang type niyan? Alam ko naging rebound niya lang ako dati nung binasted mo siya. Nakita ko pa nga mga love letters niya. Angel, mag-usap kayo ng matino ni Archer. Matagal na yung nakamove on sa akin. Kung ako talaga ang gusto nun, bakit pinili niyang sa States mag-aral nung nalaman niyang umalis ka ng bansa? He just confessed to me na ikaw ang sinundan niya roon. Sinabi niya yon? Parang hindi pa rin naniniwalang tanong ni Angel.